Ang unang pag-ibig ay parang apoy. Maaaring kumupas, ngunit may baga pa rin na naglalagi. Para yung pag-ibig ni Livan kay Mirana na muling sumiklab sa pagbabalik ng babae. Ding dong, tao po! Tama ba yung address na napuntahan ko? Hay, tao po! Livan Kael Altamira, are you here? Oh my gosh! Napatakip ng mata si Mirana nang mabuksan ang pinto at tumambad ang hubad na kalahating katawan ng lalaki. Who are you? Masungit na tanong ni Livan. Wow, ang bilis mo naman akong makalimutan. Nakakatampo. Ay Mirana, your childhood best friend. Amnesia yarn? Sa lubong ang kilay na anya. Mirana? Nagugulat na anito. Halos mabitawan ang towel na nakabalot sa bewang. What are you doing here? Malamang pinuntahan ka. Hindi mo ba ako papapasukin? Almost 15 minutes na akong nagdo-doorbell. Shucks, sira ba tong doorbell mo? Nasa banyo ako, hindi ba halata? Susungit. Ano, hindi mo na ako papapasukin? And hindi ka ba magbibihis na muna? Usually lumalabas ka talagang half naked. Come in. My baggage. Anak ng... Ano yung mga maletang yan? Naglayas ka ba sa inyo? Isn't it obvious? Napahagikik siya. Biro lang. Kakauwi ko lang ng Pilipinas and I'm staying here for good. You're joking. Duh, kailan ba ako nagbiro? And I'm staying here in your house. Temporary lang since pinapaayos ko pa yung bahay namin. Tatanggapin mo naman ako sa magandang bahay mo, right? Hindi mo naman siguro hahayaang magpagala-gala sa labas yung childhood best friend mo. Napailing si Livan. Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Yay! You're really the best, Livan. Walang pinagbago. Sakit ka pa rin sa ulo. Komportableng umupo si Mirana sa couch habang naghihirap ang lalaki na ipasok ang naglalakihang mga maleta niya. Aren't you going to wear your clothes na? Nakakabother yung katawan mo? Sanay akong nakaganito sa bahay. So, nandito ako. Nababother ako, Livan. Ay, kamot ulong pumasok ito sa kwarto. Pagkalabas ay nakasuot na ng gray pants at sando. Now tell me, why are you suddenly here? Seryosong anito matapos ipag-cruise ang matipunong braso. Kasi ikaw yung una kong naisip nang lumapag yung airplane sa Pilipinas. Pinayagan ka ba ng parents mo na pumunta dito? Nalusaw ang ngiti niya. They're already gone, Livan. What? Hindi makapaniwalang anito. Ayoko nang magstay sa States kasi lonely na doon. Though I have to go back soon kasi may mga naiwang negosyo sina mommy na hawak ngayon nila tito. But I want to stay here permanently. Alam ba nilang nandito ka? Yes. They want to talk to you nga kapag nakapunta na ako dito eh. Para pilitin ka sigurong bantayan ako. Pero I grew up na no. And mas mature so we don't need to do that. Tumabi sa kanya ang lalaki. Pinakatitigan siya nito. Hindi makapaniwala si Mirana. Halos 15 taon silang hindi nakita ng personal. Are you sure you wanna stay here? Hindi na ako yung Livan na nakilala mo, Mirana. Magkalayo tayo ng ilang taon. Really? Pero para sa akin, ikaw pa rin yung favorite childhood best friend ko. You're so sungit pa rin. Wala ka bang ibang naging kaibigan sa States? Meron naman, but we're not that close para makitira ako sa kanila. Tsaka, ayoko nga sa States and lonely masyado dun. And here, paano ka makakasigurong masaya ako kasama? Ang feelingero mo ha, sina tita rin yung reason ko para umuwi, hindi ikaw. Really? Pero ako yung unang pinuntahan mo. You can stay in our mansion. Bakit ayaw mo dun? You're asking that kasi ayaw mo ko dito, no? Fine, aalis na ako. No. Natigilan siya nang hawakan nito ang braso niya. You'll stay here. Magstay ka hanggang kailan mo gusto. Really? Okay, I'll pay for our grocery na lang tsaka bills. No need. May sarili akong pera, Mirana. Me too. Oo na. Kinurot nito ang ilong niya. Kumain ka na? Hindi pa nga eh. Super hungry na ako. May foods ka ba dyan? Wala. Mag-order na lang tayo. Hindi mo ko ipagluluto. Why? Kakarating mo lang masyado ka na agad demanding. I'm just joking. Susungit mo talaga. Ikaw kaya yung isahog ko ha? Ginulo nito ang buhok niya. Hindi mo ba ako na-miss? Bakit naman kita mamimiss? Ang sama talaga ng ugali mo. Na-miss ka naman naming lahat, Mirana. Hindi lang namin ina-expect na may bala ka pa palang umuwi sa Pilipinas. But you, did you miss me? 'Cause me, I missed you so much.
Mahinang tanong niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. I missed you, Mirana. Walang araw na hindi. Napangiti siya. Hindi nawala ang ngiting yon kahit na nang magpahinga na siya matapos ang mahabang flight. Naalimpungatan na lang siya nang marinig ang mga pamilyar na boses. Hindi pa yun ganon kalalim nang marinig niya yon, ngunit sigurado siya kung kaninong mga boses yun. Putsa! Kaninong mga gamit to? Puro pink ka. Hoy, Livan, nag-uuwi ka pala ng babae. Tawagan mo si Mama, dali. Kailangan niyang malaman na may nakapikot na sa nag-iisa niyang dalaga. Malakas na boses ni Aaron. Shut up, Aaron. Shit. Akala pa naman namin tatanda kang binata. Mai-inlove ka rin pala. Finally, naka-move on na sa childhood crush niya. Pang-aasar naman ni Ilian. Tumahimik nga kayo. Pumunta lang kayo dito para manggulo eh. Layas na nga. Oh, wait lang naman. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakikita kung sino yun. Alis tabi. Naknamput siya sa kwarto mo pa talaga pinatulog. Stop it, Aaron. Tawa naman ng tawa si Ilian. Maunahan mo pa kami ni Aurea na sundan si Toby ah. Namo, Aaron, magigising si Mirana. Doon na tuluyang nagdilat ng mata ang dalaga. Inaantok na sinilip niya ang labas ng kwarto. Napakaingay niyo naman. Kita niyong may natutulog eh. Reklamo niya. What the? Miri? Gulat na bulalas ni Aaron. Nang yan, hindi ka pa rin pala nakaahon kay Mirana. Ang nasabi na lang ni Ilian. Hello, Mirana, your childhood best friend. Remember me? Nahihiyang Anya. Mabilis na niyakap siya ng dalawa. Kailan ka pa nakauwi? Dapat nagpasundo ka sa amin. Sinulo ka kaagad nitong si Livan eh. Kanina lang ako dumating, Aaron. Ang higpit ng yakap mo, baka gusto mo pa akong makahinga. May pasalubong ba ako, Mirana? Yeah, I bought a lot of stuffs for all of you bago umuwi. Really? You bought some pasalubong for us? Grabe, I'm so happy. Panggagaya ni Aaron sa pananalita niya. Kainis, inistorbo niyo pa nga ako sa pagtulog ko and aasarin niyo lang ako. Bakit ba pagod na pagod ka? Pinagod ka ba ng lokong to? Turo ni Ilian kay Livan. Sira ulo, kagagaling lang niya sa flight. Inis na sagot ni Livan. Yun naman pala eh, bakit di mo sinabi sa amin na nandito siya? Gusto mo lang suluhin eh. Selfish ka talaga masyado, Livan. Umirap lang si Ilian sabay baling sa kanya. Hindi ba masakit yung ulo mo? Medyo lang, nabitin ako sa tulog eh. I cook something for you. Kumain ka na muna. Hinatak siya nito papunta sa kusina. Hindi man lang nag-aya. Napakadamot mo, brother. Ang OA mo, Aaron. Come here na nga, eat with us. Walang pinagbago, baliko pa rin yung dila mo, Miri. At least I'm still pretty, diba? Mas lalo lang naging pretty. Tanungin mo si Livan. Mas naging pretty ako, right? You've always been the most beautiful, Mirana. Walang pagdadalawang isip ni Anito. Napaiwas siya ng tingin. Ang sarap ng soup na to, no? Magaling ka palang magluto. Smooth. Nakakabuntis yun ah. Bulong ni Aaron. Magamit nga rin kay Aurea. Dagdag pa ni Ilian. Aurea? Your wife? Grabe, nakakatampo. May sari-sarili na kayong mga pamilya and hindi nyo man lang ako in-invite sa mga kasal nyo. Nakasimangot na Anya. Paano ka iimbitahan eh wala ka naman dito sa Pilipinas? Don't worry. Kahit wala ka nilagay ka pa rin naming ninang ni Tobias. Ilang taon kang ang missing in action eh. Ang dami mo ng utang sa mga inaanak mo. OMG, siya yung cute na little boy mo, Ilian. Yeah, binata na nga eh. Gusto ko siyang ma-meet. Spoil ko siya ng sobra. Good luck na lang kung magkasundo kayo. Feel ko mas behave naman siya kaysa sa inyo. Hindi mo sure. Pinlaking spoiled ni Ilian yun. Shut up, Aaron. Kayo nga yung panay spoil sa bate. Mabuti na lang laging binabalanse ni Aurea yung lahat. Aurea, that's your wife, Ilian. Ano namang pangalan ng wife mo, Aaron? She's a flight attendant, right? Celina Ventara Altamira. What a beautiful name. I want to meet her soon. Sure, you're gonna kita with each other soon. Panggagaya naman ni Aaron. Napairap na lang siya. Matapos kumain ay umalis na rin ang magkapatid. Walang magawa si Mirana kaya ginulo na lang niya ang nagtatrabahong si Livan. Akala ko hindi ka magpapilot. Lagi mong bukang bibig yung pagiging doktor dati. What made you change your career, Livan? Tanong niya habang nakahiga sa kama nito. Abala naman ang lalaki sa laptop nito. Bata pa naman ako nun. Hindi pa ako sigurado sa kung ano yung gusto ko talagang program. Really? Pero ako, I pursued business. Bukang bibig ko na rin yun nung bata pa tayo eh. It's different, Mirana. Maaga kang naimpluwensyahan ng parents mo because they're into business. While my parents allowed us to explore nung bata pa kami. Pero nung lumaki ako, I was exposed to our airlines. Okay.
But I imagined you being a doctor. Tapos ikaw yung magagamot sa akin, like you did before kapag may sakit ako, and wala si mommy. I can still take care of you, kahit hindi ako Dr. Mirana. Lihim siyang napangiti. I know. Maya-maya'y patalon-talon na siya sa kama nito. Nagkaroon ka ba ng girlfriend, Livan? Wala. OMG, bakit wala? Hindi ka naman pangit ah. Kunot noong napatingin ito sa kanya. Hindi ba pwedeng choice ko lang? Pwede naman. Napahagikik siya. Pero bakit nga wala? Imposibleng walang nagkagusto sa'yo. Wala lang talaga akong ibang nagustuhan. Ang gulo mo. Hindi na ako makapagtrabaho dahil sa'yo eh. Your work can wait. Makipag-talk ka na muna sa akin. Come on. I have to finish this report tonight. Akala mo naman. You are your own boss, Captain Altamira. That's your company, kaya it's fine to submit it late kasi hindi ka naman magagalit sa self mo, right? Ganyan ka siguro sa business niyo, no? Tuluyan ang umikot ang swivel chair nito at nakaharap na ang binata sa kanya. Malamang, I am my own boss. Poor mindset. Huh? The audacity. Arte mo. Pero maganda. Ang ingay mo, no? Hindi ka pa pwedeng magsalita ng hindi nakasigaw. Ang sakit sa tenga eh. This is who I am. Bakit ako magbabago para sa ibang tao? Pinagsasabihan lang kita. Wala akong sinabi na magbago ka. That's what you're trying to imply. Inirapan niya ito. Humiga na lang siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Uy, ano ba? Galit ka? Hinatak nito ang kumot. Stop it, Livan! Matutulog na ako. Doon ka sa kabilang kwarto. Kama ko kaya to. Akala ko ba pwede akong magstay here? We used to sleep together dati ah. Iba naman yun. Matagal na masyado yun, Mirana. Kasama pa natin sina Aaron that time. So, you don't understand. Pumunta ka na sa kabilang kwarto. Fine. Inis na naglakad siya palabas ng kwarto. Mirana. Matigas na tawag nito nang humiga siya sa sofa ng sala. What? Sabi mo lumabas ako ng kwarto, right? Ang sabi ko doon ka sa kabilang kwarto. Ayoko doon. Dito na lang ako. Bakit? Don't mind me. Dito na lang ako. Mirana. Mas madiin pang tawag nito. Fine. Doon ka na sa kwarto ko. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog ngayon. No need. I'm fine here. Ngumiti siya. You're not going to sleep here. Huwag mong hayaan na buhatin pa kita, Mirana. Inis na humiga siya sa sofa at hindi pinakinggan ang lalaki. Stop! Sigaw niya ng akmang bubuhatin na siya nito. I don't want to sleep in your guest room, okay? Close yung kwarto na yon and I feel so lonely kapag nasa kwarto ko. I used to sleep sa sala namin dati ever since my parents died. I'd be okay here. Mirana. Lumambot ang pagtawag nito sa kanya. I'm sorry if ang pilit ko kanina. I just don't want to feel alone tonight. Kahit scent mo lang yung naamoy ko, okay na. At least I know na I'm not alone. Matagal itong natahimik. Naramdaman niya na lang ang paghiga nito sa kabilang sofa. Then, I'll sleep here too. Mahinang saad pa nito. You won't be alone tonight, Mirana. Napakagat na lamang ng labi ang dalaga. Nang gabing yon ay napagtanto niyang hindi nagbago ang kababatang 1.5 dekada niyang hindi nakita. Kinabukasan, kulang na lang ay sumampay si Mirana sa likod ng lalaki kakasunod. Bakit kasi hindi mo ko pwedeng isama sa flight mo? Magagawan mo naman ng paraan yun, diba? I have passport kaya. Pangungulit pa ni Mirana. Huwag kang ang spoiled. Suway ni Livan. Abala ito sa pag-aayos ng puting uniforme niya. Wow, ako pa talaga. Ayoko ngang maiwan mag-isa dito. What if masunog yung bahay mo habang wala ka? Sige ka, isama mo na ako, please. Tinalikuran lang siya nito at humarap sa salamin. Bakit pa kasi may flight ka today? Tapos 5 araw ka pang mawawala. I would be so lonely na. What do you want me to do? I-cancel ko yung flight. Maraming pasahero yung maaabala sa gusto mong mangyari, Mirana. Nangangaral ang boses nito. Then just let me come with you. May vacant seats naman siguro sa airplane, no? Or I'll just stay na lang sa bunk bed buong flight. Paliw. Bulong ni Livan. Hindi nga pwede. Kakauwi mo lang ng Pilipinas, sasakay ka na naman ng eroplano. Pagpahingahin mo naman yung katawan mo. Fine, hindi ko kasalanan kapag wala ka ng bahay pagbalik mo, ha? Yakap ni Mirana ang unan nang pumunta siya sa sala upang abalahin ang sarili sa TV. Maya-maya'y humarang ang matipunong katawan nito sa pinapanood niya. Oh, bakit nakasando ka na ulit? Change of plan. Si Ilya na yung captain nila ngayon. Binagsak nito ang katawan sa tabi niya. Oh my gosh, kinansel mo?
Or nakipagpalit ka ng sked sa flight? Ano pa nga ba? Inirapan siya ng lalaki. Napangiti naman ng malaki ang dalaga. Hindi mo ako matiis, no? Grabe, ako pa rin pala yung kahinaan ng isang livan. Natakot lang ako na baka may mangyari sa bahay ko. Huwag kang masyadong asumera. But still, napastay kita. Ano kayang gagawin natin today? You're here with me. Dapat may ganap. Babysitting. Ha? Mag-alaga ka ng bata. Ginusto mo yan eh. Ikaw yung mag-aasikaso kay Toby ng 5 araw. Ipinagtaka yun ni Mirana. Naliwanagan lang siya nang maya-maya'y dumating si Ilian kasama ang mag-ina. Aria, this is Mirana, our childhood best friend. Mirana, this is my wife, Aria. Pakilala ni Ilian sa asawa. And here's my son, Tobias. Magsistay siya sa inyo ng ilang araw. Pwede nyo namang iwan kina mama kapag may kailangan kayong gawin. Hi, Aria. You're so pretty naman. Ano nagustuhan mo dyan kay Ilian? May kasalanan ka pa sa akin ah. Dapat bonding time namin ng anak ko kung hindi lang nakiusap sa akin tong loko na to. Halos tumuhod, nakapagpalit lang ako ng flight. Iiling-iling na saad ni Ilian. Mabait naman si Toby. Medyo may pagkasutil lang minsan pero sana magkasundo kayo, Mirana. Sinserong sabi ni Aria. Hindi ako mahilig sa bata but I'll try. Sana kayanin ko. Nakangiwing Anya. Ikaw po yung ninang ko na walang binibigay po ng ilang taon? Diretsong tanong ni Toby. Natawa na lang ang magkapatid. Toby! Huwag mo namang biglain si Ninang. Be a good boy, okay? Aalis na kami ni mommy mo. We'll call you later. Okay po, Daddy. Love ko po kayo ni Mommy. Mauna na kami Thank you, Mirana. Ano ka ba, Aria? Si Liva naman yung mag-aalaga sa kanya so no need to thank me. Mahina siyang natawa. Yakap ni Mirana ang una nang makabalik sa sala. You're my ninang po, 'di ba? Yung malapong sustento? Muli na namang tanong ni Toby. Grabe naman yung questions mo. Sinong nagturo sa'yo niyan? Dad told me. Tsaka si Papa Aaron din po. Huwag kang maniwala sa mga yun. Pati po kay Daddy. Umupo ka na nga. You're so daming tanong. Ang arte niyo pong mag-talk. Wow, ang sama naman ng ugali ng batang to Natatawang binuhat ni Livan si Toby na nakasimangot sa dalaga. Chill lang naman kayo. Unang beses niyo palang nagkita, ang init niyo na kaagad sa isa't isa. Is she your wife, Papa? No, Toby. Bakit mo naman natanong yan? I don't like her to be my mama. Ako din, ayaw ko rin ng makulit na anak. She's so loud. Ang sakit po sa tenga, Papa. Aba, palo kita sa puwet. Ble. Toby, stop it. Galangin mo si Ninang Mirana, okay? Best friend namin siya ng daddy mo, so be good to her. Nakasimangot ang mukhang tinignan siya ng bata. I don't like her po. He's just a kid. Pigil ni Livan sa sasabihin niya. You know what? Lumabas na lang tayo para mamasyal. You wanna go to the mall, Toby? Opo, Papa. Huwag po natin isama si Ninang. Ikaw kaya yung iwan ko. Ililigaw kita dyan Papa, Papa, Panggagaya niya. Tara na, iwan na natin yung makulit na yan. She's not going with us po, right? Iwan po natin si Ninang, 'di ba? Okay lang, marunong naman akong magmaneho. Pero wala ka pong car. Natawa naman si Livan. Para kang bata, Mirana. Huwag mo nang patulan si Toby. Bata pa naman talaga ako I'm just 24, Livan. Magbihis ka na. Aalis na tayo maya-maya. Magbra ka rin Ang hilig mong magsuot ng manipis tapos hindi ka naman nagsusuot ng panloob. Ang arte, akala mo hindi tayo sabay maligo nun sa ulan Bakit nakasimangot ka? Mabait yun si Ninang. Natawa na lang si Livan sa pamangkin. Iwan na lang natin siya. Inaasar niya po ako Akala ko pa naman magkakasundo kayo. Nakalimutan kong pareho nga pala kayong bata. Ay. Matapos mag-ayos ay kaagad silang gumayak. Akala ni Livan ay titigil na ang dalawa nang makalabas sila, ngunit mas lalo lang yatang lumala. Ayoko ngang kumain dyan Hindi masarap yung chicken nila. Dito tayo sa may bubuyog. Isa, Tobias. Sabi ni Mirana sa bata. Papa, that bubuyog is so scary. He's ugly. Sumbong pa nito sa uncle. Anong Paano mo nasabing lalaki yon? Nakita mo bang may tutot? Mirana, pagbigyan na natin yung bata, okay? May nahong saad pa ni Livan. Ang tagal na ng batang yan dito sa Pilipinas. Ako kakarating ko lang. At ngayon na lang makakakain ulit dito. But he's a kid. Huwag mo nang patulan. Fine, doon na tayo pero hindi ako kakain
Nauna na siyang pumasok sa loob ng restaurant. Ngiting-wagi naman si Toby. What do you want to order? Malambing pa na tanong ni Livan. Chicken tsaka fries po, Papa. Tsaka ice cream din po na maliit. Maliit ang boses na saad ni Toby. Sa'yo. Busog pa ako. Kayo na lang yung kumain. Kakain ka, Mirana. Pumili ka na ng sayo. Ako na yung mag-order. Busog nga ako. Ang kulit mo. Mirana. Oh, tahimik na nga ako oh. Umorder na lang kayo ng foods niyo. Baka magmaktul pa yung bata. Napabugan ng hangin ang lalaki bago tumayo. Pagbalik ay dala na nito ang mga pagkain nila. Eat. Nagmumukha kang kawawa. Baka mamaya nakapost ka na tapos hindi raw namin pinapakain yung yaya namin. Livan! Naiinis na reklamo niya. Natawa naman ang lalaki sabay pisil ng pisngi niya. Anong gusto mong orderin ko? Bibilhin ko na. Huwag ka nang sumimangot dyan. Hintayin nyo na lang ako dito. Saan naman ako kakain? Dito. Wala naman silang policy na bawal yung outside food. Wait me here, okay? Napanguso ang dalaga upang pigilan ang pagngiti. Kinikilig ka po, Ninang. Huwag mo akong kausapin. Galit ako sa'yo. Sorry po. Maya-maya'y bulong ni Toby sabay bigay sa kanya ng balat ng manok. Pasalamat ka, cute ka. Alam ko po. Kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Ikaw po. Hihintayin ko pa si Papa Livan mo. Mauna ka na. Ayoko po. Bakit naman? Wait pa natin si Papa Livan. Napangiti siya. Maya-maya'y dumating na si Livan dala ang pamilyar na plastic bag. Ang bilis mo ah. Kainin mo na to. Toby, why didn't you start eating your food? Kain na. Wala sa sariling kinuha niya ang panyo at pinunasan ng noon nito. Ikaw yung kumain na. Pawis ka na oh. But you don't smell bad so don't worry. Thanks. Pinisil nito ang pisngi niya. Mag-arcade tayo later. You want that? Oo naman. But I want us to go in the theme park. Napalabi siya sa sabi ni Toby. Oo na, gagawin nating pareho yan kaya wag na kayong magsimula ng away, okay? Mga batang to talaga. Matanda na po si Ninang, Papa. Oo nga. Ewan ba yun sa papa mo? Kanina pa sabi-sabi ng bata. Paggalitan mo nga, Toby. I can't blame him, Ninang. Para ka po kasing bata minsan. Kumain ka na nga lang, please. Huwag mo nang galitin yung ninang mo. Pasalamat ka, favorite ko tong kinakain ko. Oops, bawal mo nang bawiin tong balat ng manok ha. This is for me, right? Ang sarap. Mirana. Fine, titigil na ako, Papa Livan. Napapatawang saad niya. Napailing naman ang lalaki. Matapos kumain, naglaro na muna sila saglit sa arcade bago pumunta sa theme park. No, hindi ako sasakay dyan. You're out of your mind, Toby. Hindi pwede sa bata yan. Baka mamatay tayo dyan. Giit ni Mirana nang ayain siya nito na sumakay sa ride. No, sabi po ni Kuyang Bantay, pwede na po ako kasi big boy na ako. Pilit pa ni Toby. Yes, ma'am. Pasok na po yung height niya tsaka age ng baby. Nakangiting alok pa ng Bantay. Nag-promote ka pa talaga, kuya. Oops, kalmahan mo na. Nagtatrabaho lang sila. Natatawang suway pa ni Livan. Toby, ako na lang yung sasama sa'yo. Dito na lang si Ninang, okay ba yon? But I want her to come with us. Nagpaawa pa ito. Huwag kang magpadala sa paawa effect niyan. Pagbigyan mo na yung bata, Mirana. No way! Mamamatay ako kapag sumakay ako dyan. Mirana naman. Ninang, please. Tapos picture po tayo para isend kay Daddy. Kayo na lang. Diyos ko, kakauwi ko lang sa Pilipinas but I felt like mamamatay na ako anytime kapag kasama kita. Mirana, carousel lang yan. Anong kinakatakot mo dyan? Kahit na. What if biglang may mangyari at bumilis yung pag-ikot? I'm not yet ready to die, okay? Matibay naman po yung mechanicals namin, ma'am. Singit pa ng Bantay. Che, I'm not going to ride with that thing. Inakbayan siya ni Livan. Pagbigyan na natin yung bata, kahit isang beses lang. Promise, hindi naman kita pipilitin na sumakay sa ibang rides. Aren't you naaawa po sa inaanak mo, Ninang? Ilang taon ka na nga pong walang binibigay tapos ayaw mo pa akong pagbigyan. Napasimangot siya. Fine, pero one lang ha, okay? One ride lang. Napatalo ng bata sa saya. Let's go na po. Thank you, Mirana. Bulong ng lalaki. Kapag ako namatay dito, mumultuhin talaga kita. Natawa na lang si Livan. Don't worry. Kapag may nangyaring masama, hindi kita bibitawan. Ha? Sa capsule uupo si Toby. Let's ride the horse together. Natatakot ka diba that I'm going to ride with you? Okay, pwede ba yun?
Of course. So don't be afraid anymore. Labis ang pamumula ng mukha ni Mirana habang umaandar ang rides. Hindi na yata yun nawala kahit na nang nakauwi na sila at oras na para patulugin ng bata. I miss my parents, Ninang. I want to go home. Naiiyak na bulong ni Toby nang kumutan siya nito. Kakatawag lang nila kanina, 'di ba? Miss ka rin nila pero need nilang mag-focus muna sa work. Kapag dumating sila, maraming pasalubong na dala yun for sure. Pag-aalupan ni Mirana. I just want to hug them, nothing else. Napabuntong hininga siya. Always ka bang naiiwan kapag may flight sila? No po. Paano yun? Isa lang po sa kanila yung aalis, hindi po sila sabay palagi kapag may flight po, Ninang. Oh, kasalanan ko pa pala. Nakangiwing bulong niya. Tatawagan na lang natin sila ulit bukas ng umaga pagkagising mo, ha? Sleep ka na, okay? I'm sure napagod ka sa ginawa natin. Napapikit ito nang haplusin niya ang ulo ng bata. You're like my mommy, Ninang. Bakit naman? Lagi nga kitang inaaway eh. No, I mean you're like mommy kapag nandyan si Daddy. Inaalagaan po at pinupunasan yung pawis ni Daddy. Ganun ako sa'yo? No po, ganun ka po kay Papa Livan. Matunog ang paglunok ng dalaga. Sana po magka-baby din po kayo ni Papa Livan. Pero sana po hindi ka masungit sa kanya. Lablab po talaga kita, Ninang. Sorry po kung makulit po ako kanina. Forgiven. Basta kakain tayo dun sa favorite restaurant ko next time, okay? Okay po. Favorite ko rin po yun. Kaso gusto kitang asarin kanina. Napahagikik pa yung bata. Umiling si Mirana. Maya-maya'y pumasok sa kwarto si Livan, dala ang 2 baso ng gatas. Himala. In-expect kong dadanak ng dugo kapag pumasok ako sa kwartong to, ha? Komento pa nito. Bati na po kami ni Ninang, Papa Livan. Wow, big boy na talaga tong baby namin. Drink your milk na para mas lalo kang mag-mature. Inabot nito ang baso sa bata. And here's yours. Hindi pa naman huli yung lahat. Baka may pag-asa pa. Pag-asa pang ano? Mag-mature ka. Aray! Mirana, nakikita ka ng bata. Akin na nga yan. You're acting as if milk's for kids. Parang hindi mo iniyakan yung bata ka kapag late na yung yaya mo magbigay ng milk sa'yo sa gabi. Let's not bring up the past, Mirana. Iyakin po si Papa noon? Sobra. That's not true. Ikaw nga tong madamdami nun eh. Oh, talaga? Sinong umiyak nung mahuli ako na batiin ka ng happy birthday? Sinong umiyak nung malate ako ng kaunti sa sleepover natin dahil nakala mong nakidnap na ako? Bata pa ako nun, Mirana. Depensa ng lalaki. Iyakin ka pa rin. Fine, panalo ka na. Nakasuko nitong itinaas ang kamay. Para ka po palang si Daddy eh. Walang laban po kay Mommy. Natatawang pang-aasar pa ni Toby. Napailing na lang si Livan. Halata sa mata nito ang pagod. Ikaw ba naman ang mag-alaga ng isang bata at isang isip bata? Ngunit ang pagod na yun ay kusang nawawala sa tuwing nakikita niya ang dalaga. Sa nakalipas na mga araw, pakiramdam ni Livan ay isa silang pamilya. What do you want to eat for lunch? Ubus na yung stocks. Baka bukas pa tayo makapamili pagkatapos nating ihatid si Toby. Mag-order na lang muna tayo ng food. Tanong nito habang nakapatong ang baba sa kanyang balikat. Bakit hindi na lang ngayon? Maaga pa naman. Makakapamili pa tayo. Dito pa nga lang sa loob, hirap na ako napigilan kayong mag-away. Sa labas pa kaya. Siniko niya ito. Mamili kang mag-isa mo. Natawa na lang si Livan. Fine, dress up. Mamimili tayo ng groceries. Ayoko, tinatamad ako. Pwede naman akong lumabas ng nakapajamas ah. Fine, but magsuot ka na muna ng bra. Ang hilig mong lumabas ng walang suot. Inis sa katawan eh. Ayoko. Mirana. Bahala ka. Ikaw magsuot kung gusto mo. Tobias, come here. Aalis tayo ngayon. Mamimili tayo ng grocery supplies. Mag-ambag ka ha. Diyos ko, panay kakain. Then mamamasyal po ba tayo? Excited na tanong ng bata. Hindi. Bibili lang tapos uuwi para magluto. Magbihis ka na. I'm fine with my clothes po. Tara na po. Teka, isinuot ni Livan ang hoodie sa kanya na hindi niya namalayang kinuha pala nito. Let's go? Okay. Don't blush, Mirana. Hindi ako nagbablush, filingero. Inirapan niya ito at nagpauna na. Pagdating sa grocery store ay si Livan ang nagtulak ng cart. Hindi ka naman kumakain ng nuts eh. Put it back, Mirana. Suway ng lalaki.
Changed person na kaya ako. Kumakain ako ng nuts. You talk like you know everything about me, ha? Do you want to buy this chocolate, Toby? No po. I promised mommy na hindi na muna ako kakain ng sweet kasi marami silang pasalubong ni daddy. Sagot ng bata habang tinatago sa likod ng isang pack ng chocolate. Ah, talaga ba? Kunwari na lang na wala akong nakita, ha? Mira, is that you? Sabay-sabay silang napalingon sa lalaking tumawag. Ikaw nga, Kailan ka pa nakauwi? bakit? Sino ka ba para sabihan siya kung kailan siya uuwi? Kaagad na buwelta ni Livan. Nagulat naman sila. Lucas, hi! Recently lang, what a coincidence. Hindi ko ina-expect na makikita kita dito. Kinakabahang sabi ni Mirana. Yeah, and you're with her husband. Mabilis na sagot naman ito. And son, napanganga si Lucas. I don't know. Wala ka namang nasabi sa akin nun while we're still hanging out in States. Ano kasi? Nagmamadali kami, Lucas. I'll talk to you sa ibang araw na lang. No, we have a lot of time. Gusto kong malaman lahat ng nangyari sa States. Bro, I didn't know na pamilyado na si Mirana. I'm not. Ano ba, Livan? Inis na suway niya. Let's go, Tobias. Mukhang mas gusto pa ng mommy mo nakausap tong lalaking mukhang Minecraft. Napanganga na lamang si Mirana nang iwan siya ng mga to. Are they for real? Hindi makapaniwalang sabi ni Lucas. I'm sorry. May Celtic talaga yun sa utak. But I'm sorry, Lucas. I really have to leave. Wala akong dalang cash para makauwi. Don't worry, papahiramin kita. No, thanks. My husband is waiting for me. Nakasimangot si Mirana nang madatnan niya ang dalawa sa kotse. Balak niya talaga akong iwan, no? Get inside. Uuwi na tayo. O baka gusto mo pang makipag-usap sa lalaking yun. Hindi mo sinabing nag-iba ka na pala ng type, ha? Gusto mo yung ganun? Yung mukhang character sa Minecraft? Napaka-judgmental mo, ha? Ninang, is he your boyfriend? Hindi mo na po lablab si Papa Livan? Pagsingit pa ni Tobias. Of course not, wala akong boyfriend. Wala raw. Kalandian mo yun sa States? Ano namang masama? May ginawa ba akong mali, ha? Natahimik na lang si Livan. Hindi na ito umimik kahit na nang makauwi sila. Kinabukasan ay kinuha na rin nila Ilian ang bata kaya naiwan na silang dalawa. Aalis ka? Tanong niya habang nakahiga sa sala. Yes. Saan ka pupunta? Diyan lang. Napasimangot siya ng malala. Hindi mo ko isasama? Hindi ito sumagot. Galit ka pa rin ba sa nangyari nung isang araw? My God, Livan, ang tagal na nun. At saka kung makaasta ka parang ang laki ng mistake ko sa'yo, ha? Hindi naman naging kami nun. So, nanghihinayang ka pa? Of course not. Engaged na kaya yun ngayon. Nanghihinayang ka? Desisyon ka? May pagkain dyan sa fridge. Baka bukas na ako makakauwi. Ha? Iiwan mo nga talaga ako? Sige lang. Hindi ko magiging kasalanan kapag bukas puro ashes na lang tong madatnan mo dito. Do whatever you want. Isinuot nito ang sombrero at akmang aalis na. Okay. So, pwede ako magdala ng bisita dito? Maybe I can invite Lucas para hindi makapaniwala si Mirana nang sa isang iglap ay na-corner na siya nito sa isang sofa. Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo, Mirana. Madiing utos pa nito. Ano ba? Akala ko ba aalis ka na? Baka malate ka na, oh. The hell with that. I don't give a damn. Pahagis nitong itinapon ang suot na sombrero. Ramdam niya ang hininga nito sa sobrang lapit. Now tell me what you plan to do while I'm not here. Joke lang naman yun, Livan. Joke? Pero nakita mo ba akong tumawa? No. Then it's not a good joke. Okay, hindi na mauulit. Halos mapapikit siya nang ilapit pa nito ang muka. Don't push my limit, Mirana. Nagtitimpi lang ako nung isang araw but I badly want to punch that Minecraft boy face. Bakit ka ba nagagalit? I'm not mad. I'm just pissed. Pwede ka namang mapiko nang hindi ganito kalapit yung mukha sa akin, right? Why? Uncomfortable ka? No, medyo nako-conscious lang ako. Hindi ako nag-toothbrush after kumain ng seafood. Ramdam niya ang tila hanging pagdampi ng labi nito sa kanya. You don't smell bad. Okay, thanks. Mirana. Tila nauubusan ng hiningang tawag nito. I'm not a saint. I have my limits. Please, don't push me on the edge. Huwag mo na ulit banggitin yung pangalan ng lalaking yun. Sige, I'm sorry, Livan. And one more thing.
Hinaplos nito ang pisngi niya. Don't talk to that guy again. I might lose my mind. Oo na, pwede bang lumayo ka na? Hindi na magkamayaw ang dibdib ni Mirana sa pagwawala nun. Tuluyang bumangon ang lalaki. Dress up. Gusto ka raw makita ni Mommy. Oh my God! They're back from their business trip na? Yes, and they want to see you. Hala, bakit ngayon mo lang sinabi? Wait for me, magbibihis lang ako. Magbihis ka lang, huwag ka nang mag-makeup. Aabutin pa tayo ng gabi niyan. No, magpapaganda lang ako. Baka sabihin ni tita na losyang ako sa States. Wait for me, okay? Maganda ka na, Mirana. Saglit siyang natahimik. I know, right? Pero mas magpapaganda pa ako. Iiwan talaga kita kapag nagtagal ka. Eh di iwan mo, I can drive na, no? Tinago ko lahat ng susi. Napakasama mo talaga. Ginisian lang siya nito. Magbihis ka na. I'll give you 20 minutes to prepare. Huh? Torture yan ha. I need 2 hours. Magsimula ka na nga. No, give me 2 hours. Mirana, for Pete's sake, huwag ka nang magsayang ng oras. You're so sama talaga. Isusumbong kita kay tita pagdating ko. 19 minutes, dalian mo na. I hate you! Nagngingit-ngit ang ngiping Anya sabay takbo sa kwarto. Pinagkasya niya ang oras at kinaya naman dahil nakarating sila kaagad sa mansyon ng Altamira. Wow! Ang laki na ng improvement ng mansyon nyo. May sarili na rin kayong helipad. Buti na lang hindi contractor si na tito. Kundi iisipin kung saan galing lahat ng yan. Biro pa ni Mirana habang naglalakad sila papasok. Silly. Pinaghirapan lahat yan nila, Mommy. Natatawang sagot pa ni Livan at inakbayan siya. They're not greedy of money. I know. Ang layo nila tita sa mga kriminal na yun, no? Mirana? Gulat na tawag ng isang ginang. Oh my God, Miri, ikaw nga! Humahangos na niyakap siya ng ginang. I missed you so much, Iha. Grabe yung pinagbago mo. Ang ganda-ganda mong dalaga. Thank you po, tita. Kayo rin po, parang lalo po kayong bumata, ah. Nako, hindi ka pa rin nagbago. You're still bolera. I'm just being honest, tita. Can we go to the dining area? Nagugutom na ako. Mamaya nyo na ituloy ang pagchika nyo. Reklamo pa ni Livan. Hindi lang ikaw yung hindi nagbago, tita. Your bunso is very short-tempered pa rin. Hindi ka na nasanay. Let's go, nagugutom ka na ba? Pinapakain ka ba ng maayos nitong anak ko? Yes, Tita Ayana. Pero ang hirap niyang pakisamahan minsan. He's always angry. Pero lilipat na rin naman ako next month so hindi ko na makikita yung pagmumukha niya. Anong sabi mo? Kaagad na tanong ni Livan. Mabilis naman siyang nagtago sa likod ng ina nitong si Ayana. Nandito si tita, ayan ka na naman. Hindi mo sinabi sa akin yung tungkol dyan. Next month pa nga, diba? Masyado ka pa ring malihim. What took you so long? Lalamig na yung mga pagkain sa loob. Tawag ng ama ni Livan na si Jacob. OMG, tito! Super gwapo mo pa rin. Mas gwapo ka pa kay Livan. Bati pa ni Mirana. Miri, nice to see you again. Mabuti naman at nagkita kayo ulit ni Livan. Are you staying here permanently? Nakangiting tanong ng lalaki. Yes, tito. May mga need lang akong ayusin na papeles and businesses sa States but I want to stay here for good. Good. Akala ko tatanda ng binata tong bunso ko eh. Nangunot ang noon ng babae. Inakbayan naman siya ni Livan at dinala sa dining area. Ninang Miri! Masayang tawag pa ni Toby. You're here po. Sasamahan mo po kami. You again? Did you miss your ninang? No. Natawang anito. Napasimangot siya. Toby, don't say that. Say sorry to your ninang. Suway ni Arya, ang asawa ni Ilyan. No, it's okay. Sanay kaming magbangayan ng batang yan. Nakatawa ring saad ni Mirana. Oh, hi! Ikaw ba yung wife ni Aaron? You're so gorgeous. Sayang hindi ako naka-attend sa kasal niyo before. Well, hindi naman kasi ako in-invite so why would I attend, right? Nasabi ko na yung rason, Miri. Napasimangot na depensa ni Aaron. Whatever. By the way, I'm Mirana. You can call me Miri. And you are? Selena. Masaya akong makita ka ulit, Mirana. Ha? Wait, you look familiar. Nakita na ba tayo before? Napahawak sa baba si Mirana. Silly. She's our childhood best friend, Mirana. Nakalimutan mo na ba? Pahayag ni Livan. OMG, ikaw nga! Pinatulan mo to! Turo pa niya kay Aaron. Akala ko wala kang pakialam sa kanya. Ang dugyot ba naman niya nung bata siya, right? Napagtiisa naman.
Nakangiwing sagot pa ni Selena dahilan para matawa ang mga lalaki. Pero mahal ko talaga siya. Kakainggit, but it's okay. Masaya naman ako kahit single. Ha? Hindi ba kayo ni Livan? Tanong pa ni Aurea. Mamaya nyo na siya kausapin. Kanina pa nagugutom yan. Pagsingit ni Livan, gusto mong ipagtanggal kita ng shells? You don't know how to properly eat these foods. Kaya ko na. Shoo, unahin mo yung sarili mo. Ang cute niyo namang dalawa. Tila kinikilig na komento ni Ayana. Kumusta yung naging buhay mo sa States, Iha? I heard about what happened to your parents. I'm so sorry for your loss. Okay lang, tita. Maayos naman po yung buhay ko nun sa States. I had a lot of friends there and pursued my business program. Of course, nag-iisa kang tagapagmana. How's your parents' business? Si Jacob naman yung nagtanong. Saglit na napunta ang atensyon ni Mirana kay Livan nang mag-umpisa itong pagsilbihan siya. Currently po si Tita Alexa yung nagmamanage, but I'm taking over the company once I'm ready. Dati naman pong nasa Philippines yung headquarter ng business namin, so baka ibalik ko na lang po ulit dito since ayoko na pong umalis. Good. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Livan, take care of her. Utos ni Jacob. You don't have to say that, Papa. Hindi ko naman talaga pinabayaan si Mirana kahit kailan. Saad ni Livan habang abala sa pagbibiyak ng lobster. Ang sweet niyo namang dalawa. Sure kayong wala kayong label? Nakangiting tanong ni Aurea. Ano ka ba, Mare? Wala nga raw. Yun yung sinabi nila kaya paniwalaan na lang muna natin, okay? Nasa denial stage pa kasi sila. Natatawang sabi ni Selena. Hina kasi nitong manok natin eh. Iiling-iling na bulong ni Aaron. Ilang taon din yung pagtitiis na yan, bro. Dapat sinunggaban mo na kaagad. Panggagatong pa ni Ilian. Huwag mo na silang pansinin. Focus on your food. Bulong ni Livan sa kanya. Do you want more? Mamaya na ulit. Kumain ka na, Livan. Okay. You like baby potatoes, right? Sa'yo na tong sa akin. Salamat. Finish your food. Dito na rin tayo matutulog kaya huwag kang masyadong magbadali sa pagkain. Lihim na napangiti si Mirana. Buong gabi kasi ay todo ang pag-aasikaso sa kanya ni Livan. Pagkatapos kumain ay kaagad siyang hinatak ng mga babae upang makapag-usap-usap. Ano ka ba, Livan? Wala naman kaming gagawin dito sa friend mo. Doon ka na muna kina Aaron. Mag-boys talk kayo, taboy ni Selena sa lalaki. Ha? Don't worry, iingatan namin si Mirana. Ibabalik namin siya ng walang gasgas. Dagdag pa ni Aurea. I'm fine, Livan. Doon ka na muna sa mga kapatid mo. Are you sure? Malambing na tanong nito, sabay haplos sa ulo niya. Just call me kapag may ginawang iba tong dalawang to ah. Kakaiba pa naman ang takbo ng utak ng mga to. Lalong-lalo na yan si Aurea. Kulit, alis na. Marami pa kaming pag-uusapan. Napailing na lang si Mirana. Nang mawala si Livan ay malaki ang ngising tinignan siya ng dalawa. So, ano ang ganap sa inyong dalawa? May nangyayari na ba? Ngising aso na tanong ni Aurea. Isang buwan ka nang nandun sa bahay ni Livan. Imposibleng walang nangyari, no? Magaling ba? Nakabungis-ngis na dagdag pa ni Selena. What? Ano ba yung questions nyo? Nagugulat na Anya. Friends lang kami ni Livan, no? Friends, my ass. Kanina kung makatitig sa'yo, parang hindi makapaghintay na mapag-isa kayo at lamunin ka. Ganyan kami ni Aaron nung honeymoon stage namin eh. Kami rin ni Ilian. Diyos ko, yung tingin, parang gustong-gusto kang araw-arawin. Napatakip na lang si Mirana ng tenga habang tumatawa. Bakit ba invested kayo sa love life ni Livan? We're not dating. Wala naman siyang sinasabi. Anak ng napakatorpe naman talaga ng taong yan. Bulalas ni Aurea. Ganito kasi yan, Mirana. Wala talagang naging girlfriend si Livan. As in nothing. Kahit ka-MU or FUBU, wala. Ikaw yung magiging sagot sa tagtuyot niyang buhay. Hinawakan pa ni Selena ang kamay niya. Akala nga namin tatandayang binata eh. Laging nagrereklamo sa amin si Mama Ayana na walang balak mag-asawa si Livan. Kaya nung malaman niya na doon ka nakatira sa bahay ng lalaki, aba, napadasal ka agad na sana. Makabuo kayo kaagad. Napangiwi naman si Mirana. We're not in a relationship, Aurea. Di pikutin mo, for sure walang kawalayan. Very great idea, Selena. Di tapos na yung tagtuyot era ni Livan. Are you insane? Hindi niyo man lang ako tinanong kung gusto ko yung tao. Gusto mo nga ba? Napakagatlabi siya, hindi makasagot.
Ayun, gusto rin. Parehas kayo ni Livan na sobrang takot mag-commit. Paano kayo makakabuo niyan? Yung sitwasyon nyo parang magjowang sabik sa isa't isa pero kinulang yung mga sarili sa kulambo. Ayaw nyo mag-take ng risk? Hindi naman sa ayaw, Arya. Hinihintay ko lang din si Livan. At saka mas marami pa yung taong hindi kami magkasama, no? Malaki na rin yung pinagbago namin. Pero hindi pa ba sapat yung isang buwan kayong naninirahan sa iisang bahay? I mean, matagal na yun. Sure akong mas kilala nyo na yung isa't isa ngayon. Nakakagulat na hindi ka pa talaga buntis ngayon. Tumawa na lamang ng malakas si Selena. Maginoo si Livan, no? Pagtatanggol pa ni Mirana. Aaron can't relate. Basta kami ni Ilian okay lang. Masaya kami sa isa't isa eh. Okay, I don't want to hear your sex lives. Feeling virgin yarn. Nakangising pang aasar ni Selena. OMG! Virgin ka nga! Nakahanap talaga ng katapat si Livan. Mr. Virgin din yun, kaya laging inaasar nila Aaron eh. Ay, can we not talk about this? Okay, baka mamaya magsumbong ka na kay Livan eh. Kwentuhan mo na lang kami sa buhay mo sa States. Anong nangyari at naging ganyan kabaluktot yung dila mo? Napasimangot siya ngunit nagkwento na rin. Matapos ang ilang oras na pakikipagkwentuhan sa dalawa ay binawi na siya ni Livan sa mga to. Are you okay? Pulang-pula yung mukha mo. Nag-inom ba kayo? Kunot noong tanong pa ni Livan. Hindi naman. Puro kasi ako tawa sa dalawa eh. Panay kalokohan yung lumalabas sa mga bibig nila. Napahawak na lang siya sa kanyang pisngi. This will be your room tonight. Nasa kabilang kwarto lang yung sa akin. Hindi tayo sa isang kwarto ulit. Ano? Ang ano naman if sa sala tayo matutulog, right? Tulad ng sa bahay mo. You want me to sleep with you? Nanlaki ang mata ng dalaga. No, I mean, gusto mo bang matulog din ako sa loob? Ikaw, pero kaya ko din naman sigurong matulog ng mag-isa. I'll just knock sa door mo kapag hindi ko kaya. It's okay. Sasamahan kita sa loob hanggang sa makatulog ka. Hindi! Tumaas yung boses niya. Kung ano-ano kasi ang pinagsasabi nila Selena kaya ang daming pumapasok sa isip ng dalaga. Baka kung anong maisip ng family mo, Livan. I'll just try to sleep alone tonight. Kailangan masanay na ako. Malapit naman na akong umalis sa bahay mo, diba? Kita niya ang paggalaw ng panga ng lalaki. Tila ba sumama ang loob nito? Are you sure? Mirana, wala akong pakialam sa iisipin nila. I know, pero gusto ko pa rin itry na mag-isa na lang ulit, okay? At saka sanay ako na mag-isa talaga nung nasa States pa ako. Ayokong dumepende sa presensya mo, Livan. Lumapit ang mukha ng lalaki sa kanya. Napapalunok ng laway na napasandal na lang si Mirana sa pader. Masanay ka sa presensya ko, Mirana. Dumepende ka sa akin. I don't give a damn about what other people might think. Sa'yo lang ako may pakialam. Napakapit siya sa damit nito nang maamoy ang alak sa hininga ng lalaki. Nakainom ka pala. Magpahinga ka na lang muna, Livan. Ikaw ang pahinga ko, Mirana. 1 kalahating dekada. Ganon katagal akong napagod kakahintay sa'yo. Livan, you're drunk. Tsaka mo na sabihin yan kapag hindi ka nalasing, okay? Nalilito ang matang tinitigan sa nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Pagbalik natin sa bahay, matutulog ulit tayong magkasama sa sala, okay? I don't wanna bring you here. Inaagaw ka nila sa akin. Natawa na lang siya. Sa'yo pa rin naman ako uuwi, Livan. Tipid na tumango ito at saka pinanood siyang pumasok sa kwarto. Hawak ni Mirana ang dibdib nang sumandal siya sa pinto. I thought, puppy love lang yun. Posible palang magmahal yung isang tao kahit na ilang taon kayong hindi nagkita. Bulong niya pa sa kanyang sarili. Ilang araw pa ang lumipas at sinulit niya ang pagsasama nila ni Livan sa iisang bahay hanggang sa dumating na ang oras na kailangan niya nang umalis. May flight si Livan kaya hindi na siya nakapagpaalam. Kalagitnaan ng gabi nang may nag-doorbell sa bahay na tinutuluyan niya. Mirana, open the door! Sigaw pa ni Livan. Livan? Anong oras na? Ano naman ang ginagawa ng taong to dito? Tumambad sa kanya ang lasing na lalaki nang buksan ang pinto. Suot pa nitong unipormeng pampiloto, ngunit gusot na yon. Hindi mo man lang ako hinintay bago umalis? Sabi mo kasi 1 linggo ka pang mawawala eh. 3 araw pa lang, Livan. Bakit umuwi ka na kaagad? What do you think? May nangyari ba sa flight? Naglakad dito papalapit sa kanya kaya napaatras siya. I was thinking of you during my flight. After ng take-off. And when I was miles away, umuwi ako kasi gustong-gusto kitang makita, Mirana. And then I find out na umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin. You're doing it again, Mirana.
You're leaving me again, permanently. Livan, halos ilang kilometro lang naman yung layo ng bahay mo sa akin. I don't care. Gusto ko nasa tabi kita palagi. Napaawang ang labi niya. Lasing ka. Please, ihahatid na kita pa uwi. No. Hinawakan nito ang kamay niya at ipinako sa pader. I'm so pissed, Mirana. I'm sorry, anong gusto mong gawin ko? Pinasadahan nito ng dila ang labi. You know what I want. Ha? Ano ba? Isusumbong kita kay tita? Do it again. Isusumbong kita dahil pinapahirapan mo ako ng ganito. Eh di isusumbong din kita kasi nagmaneho ka ng lasing. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Don't change the topic, Mirana. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Alam mo bang mabaliw-baliw ako pagdating ko kanina? Alam mo namang aalis din ako, diba? But you should have at least tell me. Sanay na sanay kang umalis, no? Palibhasa, hindi naman ikaw yung nagdurusa sa tuwing may iniiwan ka. Napaiwas ng tingin si Livan. Hindi makapaniwala si Mirana nang mamula ang mukha ng lalaki, maging ang tenga nito. I don't want to lose you, Mirana. Hindi naman ako mawawala, Livan. Nandito pa naman ako. Diba sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako babalik sa States? Hinaplos niya ang pisngi nito. Namumula ang matang tinignan siya ng lalaki. I love you so much, Mirana. Please stay here. I don't want to lose you again. Dito ka na lang ulit sa akin. Hindi siya makapaniwala. Lalo na nang mamuo ang luha sa mata nito. It's so hard to wake up knowing that you're going to leave me anytime soon, Mirana. I want assurance na hindi ka na aalis. Na dito ka lang sa tabi ko. Bakit umiiyak ka? Gagatlabing tanong niya. Because I'm scared of losing you again, Mirana. Damn, kung alam mo lang kung gaano ako katakot sa tuwing mawawala ka sa paningin ko. See, you felt that heartbeat. It's beating for you, Mirana. Livan, are you sure na mahal mo ko? Baka nalilito ka lang. Baka nasasabi mo lang lahat ng yan dahil nakainom ka. Ngayon na lang ulit tayo nagkita. And you're telling me na mali yung nararamdaman ko? Madiing tanong nito. Hindi naman, pero hindi ba parang mabilis? Sarcastic kung umisi ang lalaki. Mahal na kita simula nung bata pa lang tayo, Mirana. Isa't kalahating dekada tayong nagkahiwalay pero ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Kulang pa ba yung mga taong yun para makasiguradong totoo yung nararamdaman ko para sa'yo? Tila nag-uumapaw sa saya ang puso ni Mirana. Nanginginig man ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Walang bawian lahat yan kahit na mawala yung impluensya ng alak sa'yo. Hindi mo na pwedeng bawiin pa yun, Livan. Isinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Kaya nga ako uminom ng alak. Para may lakas akong sabihin lahat ng to sa'yo eh. Kahit walang alak, Mirana, mahal na mahal kita. I love you too, Livan. Noon pa man mahal na rin kita. I know. Ha? Paano mo naman nalaman? Laging pangalan ko yung nakalagay sa slambook mo, Mirana. Doon sa may crush. Natawa naman siya. Yun, pwede na yung proof na mahal na talaga kita. Really? You didn't stop loving me? How can I stop loving you when all those years, it's been always you in my heart, even we're miles away. That's good. Hindi ako papayag na may iba ka pang minahal, Mirana. Natawa ulit ang dalaga. Humigpit naman ang yakap sa kanya ni Livan. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Masyado nang delikado sa labas. Bukas ka na lang umuwi. Dito na lang din ako titira. Pinalo niya ang balikat nito. Hindi pwede. Kapag ako bawal. 1 buwan ka ring nagstay sa bahay ko, Mirana. Ako naman. Bahala ka. Kapag nalaman nila tita yan, pagagalitan ka. Hindi ka sure. Mas gusto nga nila yun para makabuo na tayo kaagad eh. Aray! Bakit ka na mamalo? Ang dumi kasi ng bibig mo. Sige na, matutulog na ako. Diyan ka na sa sala. Ha? Bakit hindi sa kwarto mo? Tinaasan niya ito ng kilay. May label na tayo kaya bawal na yon. What the? Kung kailan tayo nagkaroon ng label tsaka bawal kitang tabihan? Kita niya ang frustration sa mata nito. Malamang, ibig sabihin nun wala ng restrictions. Baka ano pang gawin mo mamaya eh. Ano naman? Naihagis niya ang unan sa lalaki. Tawang-tawa naman ito na umilag. Biro lang. Wala ka bang damit na ipapahiram dyan? Ay, meron pala. Mabilis na kinuha niya ang malalaking damit sa kwarto. Mga damit ko to, diba? Kunot noong tanong ni Livan. Oo. Bakit nasa sayo? Inisip ko lang kanina na baka hindi ako makatulog ng maayos dahil nasanay ako sa amoy mo. Huwag kang mag-iisip ng kung ano ha. Really? Baka underwear ko nandyan din Asa ka. Namumulang asik niya. May banyo doon sa tabi ng kusina. Doon ka na mag-shower at magbihis. Matutulog na ako. Hindi mo ako hihintayin. Kaya mo na yan.
Baka makatulog ako sa banyo, Mirana. Di good night. Hindi yon ang huling beses na nakitulog ang lalaki sa bahay niya. 1 linggo kasi siya nitong kinulit bago napapayag na bumalik na sa bahay ni Livan. Huwag kang magulo, kausap ko yung sekretary ni tita. Suway niya kay Livan habang nakaharap sa laptop isang araw matapos siyang mag-asabalutan pabalik. Kausap? Di sana nag-FaceTime na lang kayo. Baka kabit mo yung ka-email mo Baliw, dun ka nga. Nagugutom na ako. Magluto ka na lang kung wala kang magawa. Mag-order na lang tayo. Puro pagkain sa labas ba yung balak mo ipakain sa akin, Livan? Eto na nga, magluluto na. Akala ko kasi gusto mo ng lambing Kanina ka pa nakaharap sa laptop mo. Sorry, work na muna. Ang dami ko pang dapat ayusin. I understand. Hinalikan siya nito sa noo. Basta, sa akin ka mamayang gabi, okay? Baliw. Bakit? Huwag mong sabihin na may trabaho ka pa rin mamaya. Napangiwi naman siya. Magkaiba yung oras dito sa Pilipinas at States, Livan. Sinabi na kasing iwan mo na lahat ng yan Kaya ka namang buhayin ng piloto mong asawa. Natatawang pinalo niya ito. Alam ko, pero pinaghirapan to nila mommy kaya hindi ko basta-bastang pababayaan, okay? Noted, misis ko. Maya-maya'y narinig nilang may nag-doorbell. Ako nang magbubukas. Focus ka na lang dyan, babe. Hinalikan na muna siya nito bago dumiretso sa pinto. Papa Livan! Nandyan po ba si Ninang? Dinig niyang boses ni Toby. Bakit may narinig na naman akong makulit? Parinig pa niya. Ay sayang, uwi na lang po tayo, Daddy. Nandito pala si Ninang. Biro pa ni Toby. Natawa naman ang magkapatid. Dito muna si Toby. May kailangan kami kasuhin doon sa pinapatayong bake shop ni Arya. Matagal-tagal niyo ng solo yung isa't isa. Manggugulo na muna si Toby. Nakangising pahayag ni Ilyan. Ninang! Bati nito sa kanya sa bayakap. May dala po akong pastry. Si Mami po yung nag-bake. Nasaan siya? Sa parking lot po na iwan. Bakit? Inaantok Sagot ni Ilyan. Pinuyat mo na naman siguro. Bulong pa ni Livan. Bakit? Di ka makarelate? Natatawang anito. Napairap na lamang si Mirana. Buong oras ay nakipaglaro siya kay Toby. Nakatulog na nga ang bata sa kama nila pagdating ng hapon. Psst! May tanong ako. Tawag niya kay Livan na inaayos ang kumot ni Tobias. Kaagad itong lumapit sa kanya at yumakap. Ano yun, babe? May bala ka bang magkaanak? Nahihiyang tanong niya. Of course. Pero depende pa rin sa desisyon mo. Mukhang hindi ka ganun kakalapit sa mga bata Malumanay na sagot pa nito. Paano kapag ayaw ko ngang magkaanak? Then I'll respect your decision. Ikaw naman yung magdadala ng bata Wala akong say dyan. Tutulungan lang kitang bumuo. Napairap siya. Lumabas sila sa balkonahe upang makapag-usap. Ayoko talagang magkaanak, Livan. Ramdam niya ang pananahimik nito. Pareho tayong may mga responsibilidad sa pamilya, sa mga naiwang businesses nila, Mommy. Ikaw sa airlines niyo. Ayokong magaya siya sa akin na lumaki sa mga yaya. Kung yan lang yung wino-worry mo, I can leave my job, Mirana. Baliw, wala naman akong sinasabing ganyan. I can do anything for you, babe. Hinalikan siya nito sa ulo. Hindi naman na kailangan dahil nagbago na yung isip ko na makilala ko si Tobias. Sa totoo lang naiinggit ako kina Aurea. Ang swerte kasi nila kay Tobias. Ang sweet kahit, ang sarap tirisin. Natatawang hinigpitan nito ang yakap sa kanya. So that means magkakababy na tayo? Siguro. Masyado pang maaga para mag-decide pero gusto ko nang magkaanak. Maaga? Mirana, I am literally in the right age. So, pakasalan mo muna ako bago ka mag-demand ng anak. Inaya naman na kita palagi Ikaw lang yung hindi nagseseryoso. Paano kita seseryosohin? Magpo-propose ka minsan na nakapajamas lang ako or wala man lang bra. Sa susunod na, maybe sa birthday ko. 'Di ba plano nating pumunta sa States that time? Doon kita sasagutin. Natawa na lang ito. Woman, I can't believe you. Papayag naman ako magpakasal sa'yo. Bonggahan lang natin kasi minsan lang naman. Need ko ng pang-post sa IG, no? Wala naman akong balak na tipirin ka Anito sabay halik sa kanya. I'll give you the grandest wedding. Okay po, sugar daddy ko. I'm serious. I know. So pikon ka I love you. Salamat. Mirana, I love you. I love you too. Kiss me. Nandun lang sa loob si Tobias Kiss lang naman. Ang dumi ng isip mo Che, magtiis ka. Bawal mag-kiss kapag may bata dito. Maramot. Isa lang Mamaya na ulit. Bakit sa chicks lang? Sino ba gusto? Alam mo na yun. Livan? Oo.
Natatawang anito. Tirik na tirik yung araw oh. Wala naman akong sinasabi. Mas lalong lumakas ang tawa ng lalaki. Puro ka talaga kalokohan. Tara na nga, magluluto ka pa ng hapunan. Bakit ako na naman? Bakit? May reklamo ka ba? Wala po. Ano bang gusto mong hapunan? I want seafood saka chicken wings, please. Naglilihi ka ba? Hey, kapag yan nagkatotoo. Napayakap si Mirana sa likod ng lalaki habang abala ito sa paggalaw sa kusina. Mamaya di ko mamalayan, ikaw na yung nalagay ko sa kawali eh. Babala ni Livan. Kakanood mo yan ng reels. Bakit ka clingy ngayon? May kasalanan ka ba? Wala. Bawal bang maglambing sa boyfriend ko? Pwede naman. Ibang lambing lang yung tinatanggap ko. Napairap siya. Bilisan mo nang magluto. I'm so hungry na. Okay, babe. Kawawa naman yung mga baby worms pa sa katawan. Wala akong worms ha. Halos ganon ang araw-araw na tagpo sa bahay nila. Simple pero masaya. Nang dumating ang birthday ni Mirana ay lumipad sila papunta sa bansa kung saan ito tumira ng ilang taon. Doon din nag-propose ang lalaki. Siniguro ni Liva na engrandeng kasal ang maibibigay nito kay Mirana. At hindi naman ito nabigo dahil sa ilang eroplano pa lang na lumipad sa langit kasama ang dedikasyon kay Mirana ay sobra-sobra na. 2 buwan makalipas ang kasal nila ay lumipad sila sa France upang mag-honeymoon. Ang ganda ng babae oh, turo pa ni Mirana. Saan? Aray! Titingin ka pa talaga. Piningot niya ang tenga nito. Doon ka na sa kanya. Babe, tinuro mo malamang titignan ko. Babe, saan ka pupunta? Uuwi na sa Pilipinas. Paano ka uuwi? Iiwan mo yung piloto mo. Mukha silang magjowang nag-aaway habang naglalakad sa kahabaan ng Avenue Montaigne. Babe, eto naman. Ang ganda-ganda mo, sisimangot ka lang ngayon. Halika nga. Gusto mo lang mag-shopping, kaya ka nagaganyan. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Wala kang limited eh. Inakbayan nito ang asawa at giniya papunta sa mga stores. Really? I can buy the Marc Jacobs latest release bag? Kulang na lang ay kumislap ang mata niya. Sure. Next, sa Fendi and Louis Vuitton tayo. You're the best husband talaga. Pero nakalimutan mo yung sinabi ko sa yung gusto kong bilhin yung Hermes. Fine. Tara na. Sabi ni. Shopping lang yung gamot mo. Are you mad dahil I'm so maluho? Hinarap niya ang babae at hinaplos ang pisngi nito. I'll give whatever you want, Mirana. Para saan pa yung pagpapaalipin ko sa sarili naming airlines? I'm working hard to provide for our future. Huwag mo lang ubusin. May mga anak pa tayong paparating. You know, kapag nagka-baby na tayo, titigilan ko na yung pamimili. I'll focus sa pag-aalaga. You can still collect luxurious items, Mirana. You deserve it. Napangiti siya. Na-guilty naman siya sa pamimili ng mamahaling gamit at bumawi na lang siya kay Livan kinagabihan. Nang makauwi sa Pilipinas ay kaagad silang dumiretso sa mansyon ng Altamira. Ano, nakabuo na ba? Bungad ni Aaron. Kung walang nabuo, ewan ko na lang talaga. Tagal-tagal na ipon sa loob yan, Livan. Saad pa ni Ilian. Nasaan sina Aurea? Tanong ni Mirana. Sa loob, kasama sina Mama. Ah, akala ko hiniwalayan ka na, Aaron. That will never happen. Mahal na mahal ako nun, no? Sim, pasok na kayo sa loob, Mirana. Kanina ka pa hinihintay ni Toby. Really? Sinabi niyo kasing may pasalubong ako eh. Paiyakin ko kaya na muna. Natawa siya sa sariling naisip. Wag, kakagaling lang nun sa ospital. Nakalmot ng pusa ng kapitbahay. Ayun, tinurukan. Kaagad niyang pinuntahan si Toby nang marinig yon. Magapa ang mata ng bata nang makita niya. Ninang, where's my pasalubong po? Nasa car po. What happened? Nasaan yung kalmot? Bakit naman kasi nilalaro mo yung pusa? Maldita pa naman ang mga yon. Here po, Ninang. Dumugo po pero hindi na masakit. Masakit lang yung turok sa ospital. Where's your mom? Pagagalitan ko siya. Bakit mo ako hinahanap, Mirana? Pinaglilihian mo na ba ako? Sumulpot si Aurea mula sa kusina. Anong nangyari sa anak mo? Bakit nagkaroon ng kalmot? Ilang beses ko nang sinuway na wag paglaruan yung pusa. Nalingat lang ako na iiyak na bigla. Nakalmot na pala. Kasalanan mo naman pala, Toby. I know, Ninang. Nag-sorry na nga po ako eh. Huwag mo na ngang alalahanin yon. I brought a lot of pasalubong for you. Nagsalo-salo lang sila sa tanghalian ng araw na yon. Umuwi din sila sa bahay makalipas ng ilang oras. I'm so tired, babe. Reklamo niya kay Livan. Me too. But I'm happy. I'm so happy, Mirana. Matipid ang ngiting sabi ni Livan. I think nakabuo na tayo, Livan. What do you mean? Pinilit ako nila si Lina na mag-pregnancy test kanina. Imposible daw na hindi tayo makabuo kasi ilang linggo tayong active. Then the result came as positive.
Masyado pang maaga para masabi pero positive yung result nung ulitin namin eh. Dinig niya ang malalim na paghinga nito. Emosyonal na hinaplos ni Livan ang tiyan niya. We're going to have a baby. Yes, and I know that you'll be a great dad. Kaya tiwala ko sa'yo, Livan. Do you think it's a boy or a girl? Napangiti siya. Ayos lang sa'kin kung babae man o lalaki. Basta hindi ako papayag na wala tayong babaeng anak, Livan. I want a mini version of me. Siya yung magmamana ng collections ko. Napabungis-ngis silang dalawa. Kapag lalaki ngayon, edi susubok tayo ng susubok. You mean, bubuntisin mo ako ng bubuntisin? Piningot nito ang ilong niya. Ang gara ng choice of words mo, ah. Paano ba yan? Buntis ako kaya marami nang magbabago sa akin sa physical. Tanggap mo pa rin ba ako kahit na malosang ako or pumangit? Why are you saying that? Mahal kita kahit anong mangyari, okay? Hinalik-halikan nito ang mukha niya. I will take care of you and our baby, Mirana. I love you unconditionally. Sisiguraduhin kong tama ang pag-aalaga ko sa'yo. Thank you so much, Livan. Thank you for giving me a chance to experience this kind of love. Sobrang swerte ko sa'yo. I'm lucky to have you, Mirana. You are my life, and I always belong to you. I love you. Ang pag-uwi ni Mirana kay Livan ang naging dahilan para mabuo niyang muli ang sarili pagkatapos mawala ng mga magulang. At sinong mag-aakala na ang taong ito pala ang bubuo sa kanyang pagkatao at magbibigay sa kanya ng buong pamilya na mamahalin siya at makakasama niya habang buhay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Livan at ni Mirana. Naway kayo po ay kinilig, natuwa, at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong nakakakilig. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.